Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito, na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ang atin pong pag-aaral sa araw na ito ay pinamagatan ko pong When Life Seems Empty. 1 King chapter 17 verses 8 hanggang 16. Ito po ang ating pagbubulay-bulayan. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata. Then the word of the Lord came to him, Go at once to Zarephath in the region of Sidon, and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, And bring me, please, a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. Elijah said to her, Don't be afraid, go home and do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Pagpalain nawa ng ating Diyos na buhay ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pag-aaralan. Alam niyo po mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon, life often brings seasons of emptiness. Whether financial, emotional, or spiritual dryness. Dumadaan po talaga ang bawat isa sa mga sitwasyon na talagang parang nakasagad na tayo. Ubos na ang laman ng palabigasan, wala nang kasiguruhan kung meron pang sasaingin bukas, ang ating bank account ay unti-unting nade-deplete at minsan wala nang laman, wala tayong hanap buhay na pagkukuhanan ng susunod na sweldo at dumarating talaga tayo sa sitwasyong hindi lang material, hindi lang emotionally distressed, kundi spiritually very dry na parang ubod ng layo ng Diyos. So in these moments, we may question how God will provide. Matutulungan ba ako ng Diyos sa sitwasyon kong ito? Mga kapatid, the story of Elijah and the widow of Zarephath teaches us that when our resources seem exhausted, God's provision is never lacking. Pag ang pakiramdam natin ay sagad na, ubos na, hindi na natin alam saan susuling, hindi na natin alam kung anong solusyon ang pwedeng gawin, ang biyaya ng Diyos ay hindi nagkukulang. Dumarating siya sa mga panahon na hindi natin inaasahan. His care extends beyond national or ethnic boundaries, showing that His grace reaches even the most unexpected places. Kung nagpapala ang Diyos sa mga mayayamang bansa, kaya din niyang magpala kahit nasan kang lugar ngayon. Kung nakatutugon ng Diyos sa pangangailangan ng iba, maaaring tugunin din niya ang iyong pangangailangan.
Kaya sa umaga pong ito, ating sisilipin ang kasaysayan ni Elias at ni Elijah at ng babaeng ito, ang babaeng balo sa lugar ng Sarepath. At tingnan natin kung anong konteksto ng mga talatang binasa ng inyong lingkod kani-kanina lang. So first, let us look at the context sa pag-aaral natin sa Tinig ng Pag-asa. Laging importante kung ano yung context, ano yung kahulugan ng talata. So atin pong tingnan ang sinasabi ng 1 King 17, no? Simula po 8 hanggang 16. Doon po sa talatang ito makikita natin na si Elijah ay nabuhay during the reign of King Ahab. Ito pong si Haring Ahab ay asawa ni Jezebel. Kung particular kayo doon sa masamang reynang si Jezebel, ang asawa nun, yan si Ahab. At ito pong si Ahab ay under Desaya yan, sunod-sunuran po yan, siya ang hari, pero ang nasusunod yung kanyang asawang reyna. At ito pong hari na ito ang nagdala sa bansang Israel sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung matatandaan nyo yung si Baal, yan po na si Baal ang kinikilalang Diyos ni Haring Ahab at ni Reyna Jezebel. Kung makikita nyo po yung kasaysayan sa 1 King chapter 16, yung duel laban sa Diyos ng Israel at ng mga propeta ni Baal. Ayan. So, yan po yon. So, in response sa mga suliraning dala ni Haring Ahab na itinulak ang bansang Israel sa idolatry, ang Diyos ay nagpadala ng matinding pagtuyot o tagtuyot bilang judgment sa pagsamba ng mga tao kay Baal. So, si Baal po yung Canaanite god of fertility and the rain. Kaya ito ang hinamon ni Elijah Kasi kung yang si Baal ay Diyos talaga ng fertility at Diyos siya talaga ng ulan, subukan natin kung talagang siya'y tumutugon. Kasi ang sabi ng Panginoon, sa loob ng 3 taon bilang parusa, walang magiging patak ng ulan. So, as the drought ravages in the land, God first provide for Elijah at the brook. Ayan, so nag-provide ang Diyos doon ng tubig. But when the brook dried up, God directed Elijah to Zarephath. Ito pong Zarephath ay isang pagan region sa labas ng Israel. No, paganong bansa po yan, ang sinasamba talaga nila ay si Baal. So this passage, mga kapatid, na ating binasa, highlights God's sovereignty in using even the most unlikely circumstances and unlikely people to fulfill His divine purposes. Naniniwala po ba kayo roon? Na minsan ang Diyos gumagamit talaga ng mga instrumento, gumagamit siya ng mga unlikely people, no, para tugunan yung pangangailangan, hindi po ba? So doon po sa Zarephath, ito'y nasa Sidon. Yung Sidon ang pinakapuso ng pagsamba kay Baal. Yet it was there that God chose to sustain His prophet. Nung natuyo na po yung brooks na kung saan doon umiinom si Elijah, itinulak ng Diyos si Elijah na pumunta sa Sidon. Yung Sidon, hindi siya magandang lugar para sa mga mananampalataya sa Diyos kasi puso nga iyon ng pagsamba kay Baal. Pero doon idinirekta ng Diyos si Elijah para iyong Sidon ang makatugon sa kanyang pangangailangan. And this show that God is not limited by geography, by nationality, or religious affiliations. Yung probisyon ng Diyos reaches beyond human expectations. Kapatid, naranasan mo na ba na ikaw yung mga ilangan na napakabigat ng iyong suliranin, na nilapitan mo na yung mga tao na alam mong makakatulong sa iyo, mga taong malapit sa iyo, mga taong natulungan mo,
mga taong dumamay ka sa kanila before, pero tinanggihan ka. At ang mga taong ito na inaasahan mo ay nagkibit ng balikat at hindi nagbigay ng tulong na hinihingi mo. Pero dahil ang Diyos ay nais na siya ang maparangalan at ikaw ay magtiwala hindi sa lakas ng tao, hindi sa galing ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, ang Diyos minsan gagamitin niya yung mga tao na hindi mo inaasahan. Amen po ba mga kapatid? Na ang tulong ay manggagaling minsan sa mga unlikely people. Mga taong hindi mo nagawa ng tulong, mga taong hindi naging malapit sa iyo o hindi bahagi ng buhay mo, merong mga ganong pagkilos ang Diyos. So, kung ating titingnan, itong pangyayaring ito sa buhay ni Elijah ay napakahalagang hamon at pag-aaral sa bawat isa sa atin. So, ating puntahan ang mga talata at ating tingnan kung ano ang nangyari. Una, nakita ni Elijah sa ikalawang punto yung God's unexpected provision. Nang pinapunta siya ng Diyos sa Zarephath, alam ni Elijah na iyon ay pagan culture, na iyon ay center of pagan worship. At sa lugar na iyon, hindi siya umaasa na siya ay matutugunan sa pangangailangan. Kasi kaaway nga niya yung lugar na iyon eh. Pero sa lugar na iyon, ito ang ating mababasa. 1 Kings 17:8-12. Then the word of the Lord came to him, Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. Can you imagine kung ikaw ay pinatayo ng Diyos, pinahayo ka at pinapunta ka sa lugar na kakampi mo, sa lugar na kung saan may mga mananampalataya na pwedeng dumamay at magbigay ng ayuda sa iyo, madali mong masusunod, hindi po ba? At ang sabi ng Diyos, manatili ka doon. Pero itong pupuntahan ni Elijah ay kaaway, pagan, mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Pero ang linaw ng instruction ng Diyos kasi nauna na ang Diyos doon sa lugar na yon. Ang sabi ng Diyos, I have directed a widow there to supply you with food. So kung ikaw ang sabihan ng Diyos na tumayo ka na dyan Elijah, pumunta ka na sa Sidon, pagdating mo doon, meron akong kinausap at dinirektahang babae na kung saan ay papakainin ka. Ano pa sabi ng verse 10? Dahil narinig niya yon na may pagkain doon, so he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? So, anong tugon? May tubig. As she was going to get it, eto si Elijah humirit. Sabi niya, Bring me also a piece of bread. Kasi sabi ng Diyos sabi ng Panginoon, meron doong widow, may babaeng balo. Doon sa Sidon, papakainin ka. There to supply you with food. I have directed a widow there to supply you with food. Kaya asang-asa siya na merong tubig at merong tinapay. Sa verse 12, As surely as the Lord your God lives. So itong babaeng ito, tinuro si Elijah sa Diyos. So katulad, ang sabi ng babae, ayan, saksi ang Diyos mo na nabubuhay. Wala akong tinapay. I don't have any bread. Patay. Di ba? Sinabi sa iyo ng Diyos may tinapay. Pero si Elijah, buo ang kanyang paniniwala na ang sinabi ng Diyos ay sinabi ng Diyos at ito'y totoo.
Pinakinggan niya ang sinabi ng babae at ang sabi ng babae, ang tanging meron ako ay isang dakot na arena in a jar at konting patak ng olive oil in a jug. Kaya nga ako namumulot ng sticks para umuwi at gumawa ng pagkain para sa aming mag-ina. Kakain kami, pagkatapos nun, hihintayin na lang naming kami ay mamatay. Napakabigat, ano po? Kung kayo po yung dadating sa ganung bahay at nakita nyo huling pagkain na ng pamilya yon, makikisalo ka pa ba? Ano po? Pero makikita po natin sa atin pong kwento, God commands Elijah to go to Zarephath, a place of Zidon, and Jezebel's homeland. Ayun. So, hindi ko po nabanggit ito kanina eh. Ito po yung bayan ni Jezebel. Kaya kung si Jezebel ay palasamba kay Baal, ito yung kanyang lugar na kung saan natutunan niya ang pagsamba kay Baal. And Sidon, again, is the very center of Baal worship. So, the widow, suffering from the effects of the famine na hindi umuulan at may tagtuyot, ang sabi is gathering sticks to prepare her last meal. And this is a representation of human helplessness. Makikita po natin dito na talagang kung ang Diyos ay hindi tutulong, kung ang Diyos ay hindi magpapala, kahit na ng essential patak ng ulan, lahat ng tao ay magdurusa. Kaya kung iniisip ni Numan na kaya siya ngayon ay merong mga bagay na material, kaya siya ngayon ay nakakasurvive sa buhay, dahil ito sa kanyang lakas, dahil ito sa kanyang sipag, dahil ito sa kanyang karunungan, nagkakamali kayo. Ang lahat ng bagay ay biyaya lang ng Diyos. Ito ay dahil sa kanyang mabuting pagkilos sa ating mga buhay. Sa mundong ito, inilalarawan ng babaeng balong ito ang kalagayan ng mga tao. We are utterly helpless. Wala tayong magagawa kung hindi tayo tutulungan ng Diyos. At kung ikokonekta natin ito sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, tanging sa pagkilos lang din ng Diyos tayo magkakaroon ng pag-asa sa espiritual. So makikita po natin ano yung request ni Elijah. Elijah's request is to bring him a little water and a morsel of bread. No, parang napakayabang na nagde-demand, ano? Na bigyan mo ako na gano'n, ano? Yet it sets the stage for God's miraculous provision. Dito po kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tugon ng babae is filled with despair. Nabanggit ko na kanina. I have only a handful of flour and a little oil. And this is the language of utter depletion, showing that she had given up hope. Yung kanyang kataga na magpe-prepare na nga ako ng huling hapunan naming mag-ina at kapag kami nakakain, mamamatay na kami. Mga minamahal na mga kapatid, to illustrate this, imagine a single mother today struggling with her last few dollars, preparing to give up hope when God calls her to trust Him completely. Ganun po ang larawan. Parang isang ina, alam niyo po, ang ina ay hindi ko po kayang tawaran ang pag-ibig ng ina. Ako po ay tatay eh. Alam niyo po mga kapatid, ang akala ng maraming mga lalaki, ang kanilang duty at ang kanilang responsibility ay ang mag-provide lang sa pangangailangan ng pamilya. Eh kung merong matinong lalaki na gano'n ang nasa isipan, at least kahit papaano, kung ginagampanan ito ng lalaki, praise the Lord na.
Kasi sa panahon natin ngayon, napakaraming mga lalaki. Hindi na nga nakakatulong emotionally, hindi na nga nakakatulong sa pag-aaruga sa mga anak, hindi pa nakakapag-provide ng material needs ng pamilya. Maraming ganong mga lalaki. Pero ang mga ina, nako, sabihin na ninyo kung ano gusto niyo sabihin, pero yung mga ina, dahil galing sa kanya ang mga sanggol, madalang yung ina. Kung meron man, alam ko, nakakarinig din naman po ako ng mga inang hindi mabuti, yung mga inang walang pakialam sa kanilang mga anak, pero most of the mother, gagawin ng lahat para sa kanyang sambahayan. Pero itong babaeng ito, dumating siya doon sa punto ng utter depletion, hindi na niya alam kung anong gagawin, huling kain na niya ito, at least kahit papaano, mabigay niya sa kanyang anak ang huling subo, pagkatapos sabay na silang maghihintay ng kamatayan. Alam niyo mga minamahal kong mga kapatid, this passage teaches us that when we feel depleted and hopeless, God's instruction often challenge our logic. Minsan ganun eh. May mga bagay na ipinapagawa ang Diyos na parang nonsense. Lord, eto na nga lang yung huling kain namin eh. Iuutos mo pa na ibigay ko sa propeta mo. At minsan, nonsense, hindi po ba? Pero ganun madalas ang instruction ng Diyos. Yung ilagay natin sa kanyang kamay ang ating pagtitiwala at hayaan natin na kumilos siya. Alam niyo mga kapatid, bilang pastor, sa next month, alam niyo po ba next month, third Sunday ng May, ay 40 years na akong manggagawa ng Diyos. Hindi naman po full time. Kasi po, I started as predicador eh. Preacher ako po. Yung predicador, Spanish word yon for preacher. Nagsimula po ako ng 18 years old, 58 na po ako ngayong Marso eh. Sa Mayo po, third Sunday, yung aking unang ordinasyon bilang lingkod ng Diyos. So, 4 po kasi yung ordination eh. So, yung first ordination ko para pumasok sa ministeryo, 18 lang ako. Sa Mayo, 40 years na po ako na naglilingkod sa Panginoon sa ministeryong ito. At alam niyo po mga kapatid, aaminin ko sa inyo, hanggang ngayon may mga bagay na nangyayari sa buhay ko na ginagawa ang Diyos na hindi ko naiintindihan. At yan naman po ang totoo kasi ang sabi ng Isaiah, na po, if you are familiar with Isaiah 55, 8-9, sabi doon, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. His ways are higher than ours, but God is calling us to trust Him even when obedience seems risky. Amen mga kapatid? So, ano pong naging resulta nito? Sa ikalawang punto, makikita natin na God's faithfulness in His provision. Kapag sinabi ng Diyos, tutuparin ng Diyos. Makikita po natin sa verses 13-16, sabi ng Elijah sa babae, Elijah said, don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. Can you imagine that? Itong babaeng ito, pagan. Itong babaeng ito, palasamba kay Baal. At sa oras na ito, narinig niya ang isang estranghero, merong sinasabing Diyos na nag-uutos na ganito ang gawin. Gaano kahirap para sa isang babaeng hindi naman kilala ang Diyos na ito para magtiwala. Pero sana makita ho natin dito mga kapatid, bago pa man dumating si Elijah sa lugar ng Sarephat at makarating sa Sidon,
Huwag niyong kalimutan, sinabi ng talata natin kanina, kinausap na ng Diyos ang babaeng ito. Amen? Ang Diyos na ang nagtalaga na ang babaeng ito ang magpapakain kay Elijah. So anong ginawa ng babae? She went away and did as Elijah had told her. So there was food for every day simula nun. Yung ginawa ng babae, pinanghawakan niya yung sinabi ni Elijah at nangyari na sa araw-araw merong arina at merong langis na ginagawang tinapay ang babaeng ito hanggang sa dumating ang patak ng ulan. Kung Pentecostal tayo, palakpakan, purihin ang Diyos, hindi po ba? So Elijah tells the widow, do not fear. Ito po yung una eh. Ang unang kataga na lumabas kay Elijah, woman, do not fear. Don't be afraid. A command often given in Scripture when God's provision is about to be revealed. Nang ipapahayag ang pagsilang ng Mesiyas, ang sabi ng mga anghel sa mga pastol, do not fear. Sa tuwing may ipapahayag ang Diyos na mabuting bagay, ang katagang do not fear ang laging nauuna. Kaya kapatid, kung anuman ang iyong kalagayan ngayon, if you are on the end of your rope, the challenge for you today is to not be afraid. Don't be afraid. Amen? So the widow obeys by using the last of her flour and the oil for Elijah, demonstrating his or her faith in God's promise. Amen? So God's provision continue. The jar of flour and the jug of oil did not run out. So this mirrors the words of the Lord Jesus in Matthew 6:33 na nagsasabing, seek first the kingdom of God and all these things will be added to you. Pag inuna natin talaga yung kalooban ng Diyos, pag inuna natin yung kaharian ng Diyos, paniwalaan nyo lahat ng bagay. Meaning, yung binabanggit na context ng Matthew chapter 6 yung mga worries natin sa buhay, yung mga pinag-aalalahanan natin, ang Diyos ang may sagot niyan. Amen? So, ano pong ating makikita? The provision of flour and the oil was not a one-time miracle, but a sustained blessing throughout the drought. And this shows that God provides not only in extraordinary ways, but also in the day-to-day needs of His people. Kaya nga po, ang panalangin turo ng Panginoon bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tinuro yun ng Panginoon kasi kaya namang tuparin yun ng Diyos. Amen? Now, let us look at the Reformed perspective. Una, God's provision is not dependent on human effort, but is part of His sovereign grace. Ang probisyon ng Diyos ay hindi naman nakadepende sa galing, sa lakas, sa husay magluto, sa galing gumawa ng tinapay, kung hindi nakadepende ito lagi, tandaan ninyo, saan? Sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos. God ordained that this widow would be means of sustaining to His prophet, displaying divine providence. Huwag niyong kakalimutan na ang babaeng ito, yung widow, hindi siya ang sentro ng istorya.
Huwag niyong kakalimutan na ang sentro ng istorya dito ay ang propeta ng Diyos na pinangakuan ng Diyos ng sustenance, ng provision. At ang provision na ito, sinabi kay Eliseo ay manggagaling sa unlikely places. Saan yung unlikely places? Sa lugar ng mga propeta ni Baal, sa lugar na hindi mo inaasahang may tulong, pero doon lumitaw ang tulong para kay Elijah. Pero take note, ito po ang magandang prinsipyong nakita ko dyan. Every time na nagiging tugon tayo sa pangangailangan ng misyon, sa pangangailangan ng gawain ng Panginoon, sa pangangailangan ng lingkod ng Panginoon, yung ating ginawang pag-ayuda hindi nakakalimutan ng Diyos. Amen? So hindi ko po ito sinasabi para bigyan nyo ng bigyan ng ayuda ang mga pastor na katulad ko. Na umaasa kami ng ayuda sa inyo at ito ang reason kung bakit ito sinesermon ngayon. No. Mga kapatid, ang tagal ko nang ginagawa tong TNP. Ni minsan hindi po kayo nakarinig sa akin dito. Baka naman merong pinagpapala dyan. Never nyo pong narinig sa akin yun na humingi ako ng tulong sa inyo. Pero hindi ko pwedeng hindi ituturo ang bagay na ito, because from this teaching flows the provisions of God. Amen? At aminin man natin o hindi, kikilos ang Diyos sa buhay ninyo sa pamamagitan ng pagdamay din ninyo sa mga gawain ng Panginoon, sa misyon ng iglesia, sa gawain ng mga misyonero. And we have proven that. Alam niyo mga kapatid, ang kalagayan ng buhay ng iglesia sa finansyal ay refleksyon ng maturity ng mga mananampalataya. Kapag ang isang iglesia, mga kapatid, ay hirap na hirap sa finansyal, isa lang ibig sabihin nun: kulang ang kanilang mga pagtitiwala, at isa pa, napakababaw pa ng mga pananampalataya ng mananampalataya. Alam niyo po kung bakit ko laging ginagamit ang Winnipeg Unida sa aking mga mensahe at sa aking mga pagtuturo, sapagkat nais ko lamang pong ipakita na as the brothers and sisters in the church and the members of the church are growing in their faith, and when they grow in their faith, kasama po ang paglago nila sa generosity. Lalago din sila sa pagdamay, lalago rin sila sa pagkakaloob, at ang simbahan kailanman hindi magkukulang sa pangangailangan. Sabi po nung isang kapatid minsan, huwag yun na masyadong ikukwento yung mga blessing ng Diyos sa simbahan. Baka yung mga miyembro hindi na magbigay pag nalaman nila marami tayong pera. Mga kapatid, 14 na taon ko nang ginagawa ito. Lagi kong ipinagyayabang ang probisyon ng Diyos. Lagi kong ipinagsasabi kung gaano ang pagpapala ng Diyos sa Winnipeg Unida Christian Church. Kung papaano sumusuporta ang Winnipeg Unida Christian Church sa mga mission churches at sa mga mission point. At papaano rin pinagpapala ng Diyos ang Winnipeg Unida Christian Church. Ang mga tunay na Kristiyano na lumalago sa pananampalataya lalong nagbibigay kung nakikita nila na ginagamit ng simbahan ang kanilang ibinibigay para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Pero kung nakikita ng mga miyembro, si pastor lang naman na nakikinabang sa ibinibigay natin. Bigay nga tayo ng bigay, bili naman ng bili ng bagong kotse si pastor. Bigay tayo ng bigay, napakaluho naman ni pastor, panay ang travel, ang ginagamit na pera, pera ng simbahan. Bigay tayo ng bigay, pero si pastor, tingnan mo ang kasuotan. No? Ubod ng gaganda, ano tawag doon? Yung puro signature yung belt, signature yung pantalon, signature. Doon po ako naniniwala na tatamaring magbigay ang mga miyembro. Pero kung alam ng mga kaanib na yung kanilang ipinagkakaloob ay para sa gawain ng Panginoon, at ginawa nila ang kanilang parte
naniniwala po ako, yung parte ng Diyos, tutuparin din niya. Amen? So just as God sovereignly called Abraham, Isaac, and Jacob, He also sovereignly orchestrated the role of this widow in Elijah's story. Amen, mga kapatid? Kaya kung gusto mong maging kabahagi ng istorya ng Diyos, istorya ng iglesyang iyong dinadaluhan, maging katulad ka ng babaeng ito. I have heard many stories na kung saan ang Diyos ang siyang tumugon sa pangangailangan at inia-associate nila lagi ito sa kanilang katapatan ng pagbibigay para sa Diyos. His plans are always at work even when we do not immediately perceive them. Amen, mga kapatid? Now, let us look at some additional biblical examples of provision. Baka sabihin nyo naman, ito lang yon. Let us see and look on some of the provisions in the Bible. Una dyan ay walang iba kundi ang mga Israelita in the wilderness. 40 long years of Israel wandering in the wilderness, and God provided them manna daily. Exodus 16:4-5. At ano yun? Anong tinuturo? God is teaching them reliance on Him. And this prefigures Christ as the bread of life. Na apart from Him, we cannot do anything. And being the bread of life, He is our sustenance. Amen? Kung nagpo-provide man ang Diyos ng material na bagay, huwag niyong kalimutan na kung ikay Kristiyano at ikay mananampalataya, ang unang provisyon na ibinigay sa iyo ng Diyos ay ang makilala mo si Kristo bilang tinapay ng buhay, na siyang tutugon sa iyong pagkagutom at kakulangan sa espiritual na nourishment. Amen? That is a picture of God's provision. Kapag wala na, sagad na, hindi na alam ang gagawin, babagsak ang mana. Amen? Pangalawa, Jesus feeding the 5,000, tapos meron pa yung another feeding of the 4,000. A reminder that Christ, our bread of life, satisfies completely. John 6:35, Matthew 14:13-21, and just as the widow's oil did not run dry, neither did the baskets of bread and fish. Amen? Parehas lang, hindi po ba? Yung kwento sa panahon ni Elijah, kaparehas lang ng kwento sa buhay ng mga Israel, kaparehas lang sa kwento ng pagpapakain ni Jesus sa 5,000 lalaki. Nakakain na ang lahat, busog na ang lahat, pero grabe ang sobra. 12 bakol ang lumabis na tinapay at isda. Hindi lang yun. Let us look at another example, and I would like to look at the example of the Apostle Paul. Sabi po sa Philippians 4:11-13, ito po yung paboritong-paborito eh. No? Diyan nakapaloob yung I can do all things through Christ who gives me strength. Pero dito po ang konteksto ay yung contentment ni Apostol Pablo. Sabi niya, he learned to trust in God's provision in plenty and in want. At sa kabila nun, kay kulang, kay sobra, natutunan niyang maging kontento. Kasi alam niya na ang Diyos hindi nagkukulang. The Apostle Paul teaches that true contentment comes from reliance on Christ and not on earthly wealth. Amen? At panghuli, ang huling example, the widow's offering. Ito po ay nasa Mark 12:41-44. Jesus commended the poor widow who gave her last 2 coins
emphasizing that faith in God's provision is more important than the amount we possess. Amen? Now, puntahan na po natin ang application and let us apply what we learned. So, trusting in God's provision today is a must. Kung kulang, magtiwala sa Diyos. Kung hindi alam saan pupunta, magtiwala sa Diyos. Kung nasa dulo na ng PC, magtiwala sa Diyos. In times of financial strain, trust in God's faithfulness rather than self-reliance. Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Amen? When facing emotional or spiritual emptiness, remember that Christ is our ultimate sufficiency. Amen? Generosity, even in scarcity, is an act of faith that God blesses, rather. Yung pagiging generous sa kabila ng kakulangan, sa kabila noong tila kasalatan, ay act of faith na pinagpapala ng Diyos. Obedience precedes provisions. Ganun ang rule parate. Ang pagsunod ay dapat mauna bago ang provision. Not the other way around. Maraming mga Kristiyano sumusunod kasi nandun na yung provision. Pinagpala na kaya sumunod, pero wag nating kalilimutan ang pagpapalay sumusunod lang sa ating pagsunod. Tama ba yun? So the widow had to step out in faith before she saw the miracle. Amen? So God often provides through unexpected means, whether through community, unexpected opportunities, or even trials that draw us closer to Him. Minsan mga kapatid, nasusurpresa na lang tayo ng mga hindi nating inaasahang sagot sa ating mga dasal. Now, to conclude, God's provision is always enough. Can we say amen? God's provision is always enough. The widow at Zarephath learned firsthand that trusting God in her emptiness led to abundant provision. Likewise, when life seems empty, we must rely on God's faithfulness. Our circumstances may change, but the promises of God never fail. The greatest provision we have is in Christ Himself, who meets our deepest needs for salvation, for grace, and eternal life. Amen? Lagi ko pong tinatapos ang ating pag-aaral sa Tinig ng Pag-asa on a reflection questions. Magagamit nyo po ito kung gagamitin nyo ang materyales na ito sa inyong mga Bible studies, sa inyong mga small group. Again, ipinagagamit ko ito. Hindi po yan copyright or anuman kasi pinahintulutan ko kayo. Pwede nyo pong hingin nga sa akin ang manuscript nito, pwede kong ipadala para magamit ninyo sa pag-aaral. Ito po ay libre at kung meron kayo, ikaw ay pastor, ikaw ay tagapagturo, kaya lang kung pastor ka, mag-aral-aralin mo naman. No? Pero kung makakatulong sa ito, why not? No? Ayoko lang talaga yung tamad na yung pastor, ayaw na mag-aral, hingi na lang ng hingi ng sermon No? Wag naman ganon, no? Kasi hindi ka rin lalago pag ganon. Kailangan kasi mag-labor ka din sa pag-aaral. Ngayon, kung hindi mo naiintindihan yung talata at meron kang pagdududa ron, magtanong ka, pwede kitang tulungan doon. No? So, ganun lang. So, punta tayo doon sa mga small group leader. Ito ang reflection questions. 1. How can you demonstrate trust in God's provision in a current area of need? Second and the last, what steps of obedience might God be calling you to take
before seeing His provision? Yan po ang dalawang tanong. I hope maging source ng discussion habang pinag-aaralan ninyo ang 1 Kings chapter 17, 8 to 16, ang title, When Life Seems Empty. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Soli Deo Gloria.